Hello again, ganda kachika life! Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. For today's video, pag-usapan nga po natin itong kumakalat sa social media lalo na po dito sa ex na dating Twitter na itong araw pong si Miss Catherine Bernardo sinundan po si Mr. Alden Richards sa LA, Los Angeles na sinasabi magkasama raw ngayon. Totoo nga bang magkasama ang Kat din ngayon? Pero bago po tayo magsimula, gusto ko lamang pong kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa channel na to. Maraming salamat po. Naiulat nga po or nasabi nga po dun sa post na ito nga po si Miss Catherine Bernardo ay tumungo nga raw po ito sa Los Angeles noong Saturday na madaling araw, June 14, 2025. Subalit dun po sa mga komento na mababasa natin sa nasabing post, inulan nga po ng katanungan or pambabash. Sinasabi nga po bakit wala nga pong video or pictures man lang na maipakita na tinatawag nga pong resibo. O sinasabi nga pong fake news daw lalo na nga po ang mga Katniel fans na nagsasabi nga pong fake news lang daw po. Ito nga po ikinukumpara dun po sa naulat ni Mr. OG Diaz na diba sinabi nga po niya at pinatotohanan nga po ni Mr. OG Diaz as in sinabi niya yung totoo na nakuha niya po yung source na yon na daling po sa Reddit website. Na ito nga daw pong si Miss Catherine Bernardo at Mr. Mark Alcala ay magkasama sa BGC. At then, ngayon nga po is kumakalat naman tong isang post nga po dito po sa ex na dating Twitter na ito daw pong si Miss Catherine Bernardo ay magkasama sila ni Mr. Alden Richards. Ngunit parehong dahilan po is bakit pong wala pong makita na or maipakita na resibo na kung totoo po ba ito or gawa-gawa lamang po para lang po mai-content. Sa aking pong palagay or sa aking opinion, pwede naman po kasi mangyari or eto, hindi ko sinasabing fake news po yung sinasabi ni Mr. OG Diaz na eto nga po is nakita niya nga po daw to isa Reddit na na may nakakita daw po kina Miss Catherine Bernardo sa BGC. Sa totoo lang po, pwede na po kasing gumawa at ang bilis na pong gumawa ng mga fake news account na pwede siyang gumawa ng itong account na ito na magsasabi na nakita ko si Miss Catherine Bernardo, etc. Pwede po yun, madali na lamang po ito at ikaw po na tao na gusto mo i-content yun, pwede mo lang siyang basahin. Kaya nga po siya, hindi siya po maipakita naman lang na picture o video clips. Kasi nga po, inuulan po ng komento po yung mga iniulat po ni Mr. OG Diaz, mas lalo na mga po itong solid fans ni Miss Catherine Bernardo na may maipakita man lang na video clips or may pictures man lang na magkasama nga po ito talaga itong si Mr. Mark Alcala at Miss Catherine Bernardo. At ngayon naman po, ito nga po nasasabi daw po na itong si Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richards is magkasama sa Los Angeles. Na pareho nga rin po na wala nga rin po maipakita ang resibo. Pero para sa aking opinyon, baka pwede silang magkasama kasi kung matatandaan nyo po is kasagsagan po nung time na nag-promote po sila ng Hello Love Again dun po sa Los Angeles. May isa po doon na content creator na nag-interview sa kanila. And then, nabanggit po ni Miss Catherine Bernardo na ito nga daw pong si Mr. Alden Richards is may gagawin po sa Los Angeles kaya po siya babalik. And then, sinabi din po ni Miss Catherine Bernardo na gusto niya din na kung magkakaroon nga daw po siya ng pagkakataon or may bakasyon man daw siya kahit ilang araw is gusto niyang bumalik sa Los Angeles para makapag-relax or makapagbakasyon. Kaya as in talagang para sa akin, pwedeng mangyari to na as in pinag-usapan nila. Diba that time kasi sinabi ni Miss Catherine Bernardo na baka February 2025 mangyari yon, pero nga may hindi inaasahang nangyari kaya hindi po na ito. Baka nga po ito yung sinasabi po nila na itong time na as in talagang pareho naman po ngayon si Mr. Alden Richards at Miss Catherine Bernardo is hindi po sila nag-update sa kanilang social media account lalo na po dito sa Instagram. Ito naman po ay aking opinion kasi nga po, natandaan ko po talaga na may interview po talaga si Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richards na gusto nga daw po nilang bumalik sa Los Angeles para makapag-relax at makapagbakasyon. Kaya nga po, hindi po to malabong mangyari as in talagang nasa 70% or 80% na pwede mangyari as a friend na na may pinagsamahan na talagang mayon lang po nila napagbigyan ng pansin or nagkaroon ng pagkakataon na makapagbakasyon nga sila sa Los Angeles. Hindi ko sinasabi na itong mga Katniel fans is maniwala or hindi ko sinasabi na
muling manindigan sa Katnill fans kasi alam naman po natin ngayon na marami na nga pong talagang nawala na po ng pag-asa na itong si Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richard na magkaroon sila ng real life na love story. Pero ito nga sinasabi ko lang po is in talaga yung hindi ko siya pinatotohanan na baka nga totoo. Yung pinost nga po sa Twitter na pinag-uusapan nga po ngayon, sinasabi ko lang po yung talagang nakita ko as in talagang napatunayan ko na binanggit nga po ni Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richard nung tasagsagan nga po ng kanilang Hello Love Again na promote is binanggit nila na gustong-gusto nilang bumalik sa Los Angeles. Doon naman po sa mga Katnill fans, pagbigyan na po natin sila as in talagang minahal po kasi nila ng ilang taon or isang dekada ang Katnill as in talagang sinuportahan nila yung love team nila at yung pagmamahalan nilang dalawa. Kaya hindi po natin maiaalis sa kanila na hanggang sa ngayon is maniwala sila na magkakabalikan ng Katnill, na hanggang sa ngayon kumakapit pa po sila kasi nga parehas na single po yung dalawang yon, si Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla. Kaya hindi mo po maiaalis sa kanila na as in talagang kumakapit pa po sa kanila yung pag-asa na baka meron pa nga pong mangyari na magkabalikan sila. Kaya wag na po natin silang i-bash or ay hayaan na lang po natin sila kasi kung saan po sila masaya sa ginagawa nila, doon na lang po, maging masaya na lang po tayo. So nga, tulad po ngayon, kung saan po masaya si Miss Catherine Bernardo o si Mr. Alden Richard, kung ano yung tatahakan nila, kung sino man magiging partner nila in real life, andito lang po tayo na sumusuporta sa kanila at patuloy na magmamahal sa kanila. Minahal natin sila kasi sa talento po nila na ibinahagi po nila sa atin, na nagpasaya po sa atin, na kinilig po tayo. Kaya andito po tayo na as in talang tumatayo na nagmamahal at patuloy na sumusuporta sa kanilang dalawa. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Alam niyo po bang update natin ito is gusto ko po siya kasi nga po magkakaroon po tayo ng idea or mapanuri po tayo sa ating papasuking negosyo or sa mga taong pagkakatiwalaan po natin. Ito na nga po, isiniwalat nga po ni Mr. John Arcela na naging biktima nga po ng investment scam ang pamilya niya noong 1990s. Milyon daw nga po ang nakuhang pera sa pamilya niya nang dahil lang sa pyramiding scam. Ang pyramid scheme ay tumutukoy nga po sa pag-recruit na investor na pinangakuan ng high return of investment sa maiksing panahon. At ito pa nga po estudyante pa raw po ni Mr. John sa acting class ang nanloko mano sa pamilya niya. Tawag niya sa parents ko, nanay, tatay, and then sa sibling ko, kuya, ate, ganon siya ka-close sa akin. In fact, ginamit niya ang acting niya sa akin lahat nga po ni Mr. John. Pati raw sa mga klase at kabarangay ng di pinangalan ng estudyante niya ay naloko rin at nakuhanan ng pera. Lahat nga po ni Mr. John, so hinabol siya nung ibang mga na-scam. Tinosure siya ng mga kaibigan niya sa isang building. Tumalon siya sa 3rd floor na hospital po siya, tumakas siya after several days. At ngayon nga po, balita nga po namin na last na alam namin sa kanya ay nagpalit nga po siya ng mukha. Ibig sabihin nagparetoke. Pati ang actress na si Miss Yola Valdez ay na-scam din daw ng taong iyon. Ibinahagi ito ni Mr. John sa Media Conscience of the Father, ang bagong kapamilya primetime series na pinagbibidahan nga po ni Mr. Gerald Anderson. Si Mr. John nga po ang gumaganap na stranger father ni Mr. Gerald sa istorya. May special participation si Mr. John dito bilang founder ng isang investment company ng Pumalya at ito ang mitsa kaya si Mr. Gerald ang hinahabol ng mga investor. Gumaganap namang ina ni Mr. Gerald sa Sins of the Father si Miss Lotlot de Leon. Sa Mediocon nga po inamin ni Miss Lotlot na nabiktima rin siya ng isang scammer nung panahong nagtinda siya ng mga bangus. Saad nga po niya, alam mo naman ako, hindi ba? Kailangan kumita ng pera. Gusto natin yumaman, di ba? There was a time many years ago, nagbebenta ako ng all these bangus, sumali ako sa expos. May nag-order nga po sa akin na worth of 18,000 na bangus. Binayaran ako ng manager check, tinanggap ng tao lahat nga po ni Miss Lotlot. Pinapick up pa raw ng buyer ang in-order nitong bangus. Nang ignin-cash na ni Miss Lotlot ang check and pinambayad ng buyer na pagkalaman niyang peke ito, we went to the bank, fake yung manager check, pero yung account number at saka yung pangalo existing doon sa bank na yon. Hindi na rin nahabol ang nag-scam kay Miss Lotlot, kaya mag-iingat po kayo, talagang marami nga pong manluloko, bulaslas nga po ni Miss Lotlot. Sa panahon ngayon is ang dami-dami na nga pong kumakalat o nagkalat na scam.
Kaya sa atin po is mag-iingat po talaga tayo or pipiliin natin yung taong pagkakatiwalaan natin at yung negosyong atin papasukin. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.